Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Eto na naman tayo mga friend, ha. Lakas ng ulang kanina, mabuti ganun lang, oo. Oo. Tsaka araw, oo. Buti na lang at hindi naman masyado siyang, ewan ko sa mga baryo, no? Pero dito sa bayan, wala namang masyado. Oo. Ah. Pero malakas, ha. Itong si Sara Duterte talaga mga friend, no? Ang tibay. Oo, tibay. Mamaya, magbibigay tayo ng ano dito sa kay Sara, ha? Representative Adjong, box call to reduce 2026 budget of OVP. Other news, the Vice Chairman of the House Committee on Appropriations is open to reducing the proposed 2026 budget of the Office of the Vice President after Vice President Sara Duterte skipped House plenary debates. Let's get more details from our correspondent Vivian Gulia. Viv? Iran, at least one House leader expressed disappointment over Vice President Sara Duterte's behavior towards the lower chamber's plenary deliberations on the proposed 2026 budget for the OVP. On Thursday, Duterte skipped for the third time the scheduled House plenary deliberations on her office's proposed 902.8 million peso budget for next year. The Vice President instead sent a letter saying she is prepared to attend the deliberations, but the House should also demand the attendance of President Ferdinand Marcos Jr. in its deliberations. Utang ano, eto, talagang tibay nito. Sinong Vice Presidente ang nakakagawa ng ganito? Nilalahat ko na. Hindi lang to, ha. Marami pang mga departamento na merong kondisyon bago haharap sila sa debate sa Kongreso para sa budget, ha? Gaano katibay ito, no? On the Office of the President's budget, Duterte also sought the lifting of the Immigration Lookout Bulletin against 7 OVP personnel. For House Deputy Majority Leader Zia Alonso Adiong, this behavior goes against the mandate for agencies to defend their proposed budget and is an insult to the lower chamber. Here is a portion of his statement. Sana nakapunta siya to extend at least courtesy, the way that she extended courtesy to the Senate. Remember, the legislature is composed of 2 chambers, and so if it's a deliberate way of I don't. Di ba bago pumunta ng Senado, di ko alam, ha, pero yun ang nakaalam ko, dadaan muna sa Kongreso bago ang pinal na pagtatanong tungkol sa budget, ang Senado, di ba? Pero dadaan ka muna sa Kongreso, no? Ito si Sara Duterte, iba eh. Senado muna, tapos mag-alis sa Kongreso. Tao dyan, pero kailangan harap din si Marcos, harap din yung presidente, tsaka kailangan ilip ninyo yung mga ano nyo sa mga tauhan ko. Putang ina, ano yan? Sira ulo na yata talaga to eh. No, expressing her preference of the Senate or perhaps her disgust, then of course everyone as a human being, as a person, would feel insulted by the non-attendance of the OVP during the budget. As an institution, yeah, but as individually, as I told you, I get used to it, no, as a former sponsor. But I think on the issue of the individual or the institution itself, it's really an insult to the institution. We should not get used to this kasi hindi natin dapat maging personal preference kasi ito ay mandato at dictation ng ating constitution. Saka dapat bilang pangalawang pangulo, dapat siya ang maging ehemplo, di ba? Ng tamang ng tama. Di ba? Pero po tayo na, iba to si Sara. Adiong noted that the Duterte's demands are improper. House Infrastructure Committee Co-Chairperson Terry Ridon also believes the Vice President is not in a position to make demands to Congress. He and Adiong support calls to reduce the proposed 2026 budget for the Office of the Vice President
since it failed to defend its proposal before the House plenary. Adyong wants to reduce the OVP's proposed budget for next year to the same. Oh, gusto nila Congressman Adyong i-reduce. Pero yung mga senador naman, lalo na to si Mr. Malakupit, Malakupit Malasakit, naliliitan sila. Dapat lakihan pa at nang makapagtrabaho ng mabuti itong kagulong-gulang na Vice Presidente daw. Tuloy. Level as its budget for the current year, which is at 744 million pesos. Yan. Adyong noted that former Vice President Leni Robredo was able to work with a budget of less than that under the Duterte administration. For Ridon, the proposed 2026 budget for the OVP should be cut to the barest operating level. House Deputy Speaker Janet Green, meanwhile, said such proposals will have to be discussed among House members and with the Senate. The period of amendment for the proposed 2026 national budget. Pucha, si Garin, saan ba si Garin? Baka Duterte ba yung Garin? Kailangan pag-usapan ka muna ng Senado, saka ng House yung proposal ninyo na yan. Pero sa totoo mga prena, malamang, mananalo na naman ang Senado. Ibibigay yung kulang-kulang 1 billion na budget dito. Hindi mananalo yung i-reduce ang budget nito. Sana mali ako Sana magtagumpay sila Congressman Adyong na i-reduce ang budget nito. Wala namang ginagawa to kundi tree planting, magnegosyo taday, pamimigay ng pangkain, burial, at kung ano-ano pa. May DSW din naman pwede lapitan dyan, di ba? At the lower chamber is scheduled next week. The House of Representatives is expected to approve the 2026 House General Appropriations Bill on second reading next week and on third and final reading on October 13th. Ron, back to you. That update from Vivi. Yan tayo mga pre. Alam nyo, sa totoo lang, pag naririnig ko ang 2028 presidential election na makakatakbo itong si Sara Duterte, talaga namang kakilakilabot, mga friend. Sa dami ng ginawang kawalang-yan ito, binaboy, binastos na naman ng Kongreso, ilang beses na pag ito nakatakbo, sa ayaw at sa gusto, mananalo. Yan ako, At yan, pag nakatakbo, talagang it shows na talagang napaka-weak ni PBBM bilang Pangulo. Ang daming kaso niyan. Meron pa sa ICC yan Tapos makakatakbo. Sa dami ng kwarta niyan, kayang-kaya niyang bulagin ang mga kawawang butante. Tinignan ko yung galaw ng Senado nung pumunta ito. Puta na, halos magkanda-subsub sila sa kakakamay. Tsaka putang 15, 3-2. Anak ng putang ina. Ang pinag-usapan lang tungkol sa house arrest ng tatay nito. Isipin niyo yan. Tanginang yan. Mapapamura kayo. Ang daming problema ng Pilipinas. Pinag-usapan pa si Digong para i-house arrest. Tanginang yan talaga. Alam naman nila na hindi yan pwede. Anong klaseng katangahan yan? Putang inang yan, Binigay na nga ito ng gobyerno ng Pilipinas, Inaresto na nga rito, dinala na ron, Ito na naman itong mga gunggong na senador na to. Nagbutuhan pa. Ang bilis, At naging pinukpok na ni Tito Soto. Na re-request nila sa ICC. Ayon sa resolusyon nitong putang ng Senado na ibalik dito at para i-house arrest dito sa Davao.
Tanginan niyo. Dahil matanda na, ganun ganito. Anong klase? Ha? Paulit-ulit. Dito nga, hindi pwede yan. Mga gunggong kayo eh. Sa Pilipinas, o ilan yung mga nandoon sa Bulibid na mga matatanda na. Sa Muntinlupa at yung mga puta. Hindi na nag-iisip itong mga kaya yan nakakakaba mga friend. Palapad ng palapad sila ng papel kay Sara Duterte. Siguro ini-expect talaga nila. Baka tapos na eh. Iniintay na lang yung 2028 eh. Sa dami ng pera nito. Basta yan mga friend. Pag ito nakalusot at nakatakbo, nga! Diyos ko, isipin lang natin. Pero malamang sa alamang ito mananalo. Bakit? Si Bongo nga eh. Alam na hindi naman siya senador ng bayan, kundi senador ni Duterte. Marcoleta. Bato. Nanalo. Number 3 pa. Si Sara pa kaya? Wala akong pag-asa. No? Basta yun lang ako mga friend. Pag nakarating ito ng 2028 na nasa laya, putang ina. Wala na akong wala na akong tanong-tanong yan. Yan ang magiging presidente sa AEO niyo. Yang presidente ng impyerno. Yan ang magiging presidente dito sa Pilipinas na baka maging impyerno. No? Isipin mo, sino magiging laman ng sino magiging laman ng Malacanang? Harry Roque, Tibuloy, sino pa? Yung pang iba, si Victor Rodriguez, yung mga sip-sip, lahat nandoon sigurado. Yan, sila Chis Escudero. Hanggang ang butuhan ganyang makina. Wala akong kredibilidad yan. Wala akong kredibilidad yan. Makina ho yan. Gawa ng tao. Bakit hindi kayang manipulahin ng tao? No? Ewan kung paano nangyayari dito sa bansa na to. Ulit-ulit, His Excellency, pag hindi mo nalinis to, mga basura na to, sa paligid mo, tapos, tungkol ho doon sa mga sinasabing anomalya, na itong mga nangyari, flood control, no? Mga insertion, no? Papalapit na ho sa kanya eh. May napanood akong vlog ni Atty. Enzo kagabi. Mukhang plano siyang ituro ni Saldico. Paano nga rod yun? Ang tanging depensa lang naman eh. Wala akong kasalanan dyan. Ako nga nagpapa-imbestigar yan. Kaya nga nagkaroon ng investigasyon eh. Sabi naman ito si Chabet, alam niya mangyayari yan, kaya inunahan na niya. Hindi natin alam. Sa laki ng pera nitong mga to. Kaya talagang nasa ano na lang.
kamay na tibay ng tawag dito ng Armed Forces of the Philippines. Yun na lang ang tibay na huwag silang bibigay sa anumang pressure ng pera. May rally na naman parating yata November, malaki na naman daw. Puta na. Pero palagi ko hindi mangyayari. Magiging magulo. Maraming mamamatay. Kung ipipilit itong mga demonyo na to, upo itong reyna ng impyerno, itong presidente ng impyerno. Maraming mamamatay. Oo. Wala silang choice Wala na silang choice. Kung hindi puwersahin talagang iupo ito. Oo. Tignan nyo lang yung Senado. 15. Kanya yun. Korte Suprema. Kanila rin. At paulit-ulit, nasa na yung mga kasong ipinail ni Senator Trillanes, lahat hanggang ngayon hindi gumagalaw. Hanggang ngayon, anong buwan na, wala pa rin na i-appoint na ombudsman. Asa na sipin ninyo sa grabe ng mga ginawa nitong si Sara Duterte. Makakatakbo bilang presidente, hindi man lang mahihipo ng batas at makakatakbo. Malaking milagro ni Satanas na yan, sa totoo lang. Hindi ako niniwala na makakatakbo. Pero parati ko na yung galaw ng mga senador oo, parang ano nga kung gumalaw si Sara Duterte, parang wala siyang kasalanan kung magsalita siya, di ba? Marcos, masama si Marcos, sila mabuti. Hindi ako Marcos, Leni Robredo, pero yun ang ginagawa nila, di ba? Ang Duterte malinis, walang kasalanan. Si Marcos lahat ang kaya nagkakaganito ang bansa. Sila wala. No? Ewan ko mga friend. Yun lang sa atin, mga ka-warriors. Mag-brown out na naman. No? Hindi na ho natin pagtatagalin to. Yan lang yan. Magkukulab pa po tayo. No? Basta yan, mga friend. Dasal. No? Pero yun nga, paulit-ulit. Pag ito, si Sara Duterte, umabot ng 2028, na pag-gala-gala pa, tapos na, bongbong. Finish contract ka. Sa dami ng susuporta rito, na bilyonaryo, bilyar, chabit, putang yan, tatayan yan. Ano bang gumastos sila ng trilyon? Basta ito manalo. By all means. Yan o, talaga nakakatakot yan. His Excellency. Baka mahukay nga yung tatay mo sa libingan ng mga bayanit, itapon sa West Philippine Sea. Hindi ka bibiruin ito. Baka kala mo, hindi ka bibiruin ito. Hanggang nasa power ka pa, gamitin mo. Sa dami niyang mga putang nabuko ng mga magnanakaw at walang nakulong. Takin mo yung bilyar. Pasasa, dami, nakaw, bilyon-bilyon. Putang inang yan. Oo. Wala pa. Malapit na matapos itong taon na to. Dapat itong taon na to, meron ng makulong
Diba? Justice Remulla. Yung sa anak mo, 3 buwan lang, layaan eh. Oh. Eh, bakit itong iba walang mangyari? Ha? Sa totoo lang, duda ako rito eh. Sa totoo lang, mga pre. Yung Remulla, duda ako. Duda talaga ako. Duda lang naman ha. Sana mali ako. Diba? Magkulab na tayo mga boss. Eto mga pre, no? Si Tino, ang binabastos ng bisi sa paglalagay ng mga kondisyon ay taong bayan. Relate the sponsor, I move to recognize Representative Antonio L. Tino of ACT Teachers Party List. So move, Mr. Speaker. The representative from ACT Teachers Party List is now recognized. Maraming salamat, Ginoong Speaker, Ginoong Sponsor. Hindi rin po ako tumindig ngayon upang mag-interpellate dahil wala pong silbi ang pag-interpellate sa sponsor. Sumasaludo pa tayo sa kagalang-galang na sponsor, si Congressman Alvarez, sa kahandaan niyang ipagtanggol ang proposed budget ng Office of the Vice President kahit yun mismong Isa pa tong Alvarez eh, no mga friend. Anak niya nagsabi na yung tatay niya ay nagnakaw at yung bahay ng kabit niya ay tinayo doon sa tuktok ng bundok. 20 hektarya binakuran, bakuran. Walang nag-imbestiga rito, no? Yung daan papunta ro sa bundok, may ginagawang karsadang ganyan, pinalikudan yung pinakonkreto rin pati yung daan papunta ro sa bahay ng kabit niya. Wala. Meron bang nag-imbestiga? Oh. Wala talaga. Presidente ay malinaw na walang interes na ipagtanggol ang hinihingi nito sa taong bayan. No? At ito po ang mahalagang punto. Lubos po tayong nadidismaya, katulad ng kasama nating si Congresswoman Laila De Lima, sa hindi pagharap sa Kongreso ng Vice Presidente. At hindi lang po lubos na nadidismaya, kinukundi na po natin ito. No, dahil ang importanteng punto, ang proseso ito ay Mantakin mo, oh. Na ano yan inimpeach na yan ng Kongreso. Kaya lang hindi pa nag-aano doon sa Senado. Nakabitin pa nga yung Butangin na, wala talaga, babastusin kayo, di ba? O, manong tumino na, wala. Talagang mga friend, alam niya, sa sarili niya siguro, ilang taon na lang, tangina niyo ako rin ng Pangulo, leche kayo. Ganun yan, tignan mo. Lintik ang survey, ang proseso kung saan ang mga opisyal ng gobyerno ay humaharap sa Kongreso upang humingi ng pahintulot na gastusin nila ang pera ng taong bayan. No, ito po ang kahulugan ng deliberasyon na nagaganap nitong mga nakaraang linggo. Humihingi po sa taong bayan, no, dahil gagamitin ang pondo nila ng kanilang opisina. Kaya ultimately, ang binabastos po ng Vice Presidente sa paglalagay pa ng mga kondisyon. No, bago daw siya magpakita rito, may mga kondisyon na ibigay ang gusto niya. No? Ang binabastos po niya dyan, hindi lang po itong institusyon ng Kongreso, hindi ang konstitusyon, kung hindi ang taong bayan. No, dahil pera nila ang gagamitin ng Vice Presidente. Naisa na nating tanungin kung paano niya ginagastos ito. Ditong mga nakaraang taon, galing mismo sa sarili niyang bibig, ay 18 times po nagbiyahe abroad. Galing mismo sa sarili niyang bibig, karamihan doon personal na mga lakad. No? Iba't ibang bansa ito, kasama ang Japan, kasama ang ilang mga bansa sa Europe at sa Middle East. No, gusto po sana nating tanungin dahil nanggaling din sa opisina niya mismo na gumastos ng total of
utilization for international travel ay 7.473 million pesos at total for domestic travel 13.207 million pesos for a total of 20.8 million pesos sa mga travel ng Vice Presidente. Inidiin po niya ron na kahit na personal ang lakad niya at kapag personal ang lakad niya, yung pamasahe daw niya at personal na gastos, hindi daw galing sa pera ng taong bayan. Pero inamin din niya na dahil siya ay Vice Presidente, ay kailangan pong bayaran ng taong bayan ang pasahe at iba pang gastusin ng kanyang staff. No, whether yung kanyang security or yung staff ng Office of the Vice President. At higit sa lahat, Mr. Speaker at ginoong sponsor, siya lang po ang makakasagot nito, hindi po kayo, kaya hindi na nga po tayo nag-interpellate. Ang nais po nating hingin ay ang paliwanag mismo ng Vice Presidente na kahit pa personal ang kanyang lakad, tuloy-tuloy po siyang sumusweldo mula sa pondo ng taong bayan. Second highest paid official of the national government ang Vice Presidente. Salary grade 32, maabot po yan sa almost 400,000 a month, 398,686 a month. Yan po ang sweldo ng Vice Presidente, buwan-buwan. Ngunit Tangin ng sweldo yan. Wala namang ginagawa yung gago kung hindi sirain yung gobyerno nagpapasweldo sa kanya. Putang ina. Ang kapal ng mukha, ano? sa kanya mismo nang galing, madalas ay lumalabas siya on personal trips. Ang ordinaryong kawani po ng gobyerno ay, of course, hindi pwede gawin yon. Pag ginawa yon, sa minimum, bawas sa sweldo, sa maximum, pwede pang matanggal. Of course, Vice Presidente siya, hindi mangyayari yan. All the more, ang kanyang obligasyon at responsibilidad na kumilos nang isinasaalang-alang ang interes ng taong bayan. No? Gusto rin po sana nating tanungin ang Vice Presidente kaugnay sa kapansin-pansin na mababang utilization rate ng kanyang budget. No? For 2025, sa 744.14 million pesos na budget ng OVP, ni-report po na sa kalagitnaan ng taon, 34.3% pa lamang po ang nagagamit. At nang tanungin po natin, nung panahon ng budget briefing, ganito po ang sagot niya. Sabi po niya, ano po ang paliwanag dito? Yan ang tanong sa kanya. Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. Yun lang po ang kanyang paliwanag. Mabagal na procurement. No? Gitna na ng taon ay wala pa raw procurement. Ang expectation po sa lahat ng mga opisina ng gobyerno na ang isubmit na budget kailangang handa ng ma-implement by January. No? Kaya mataas po ang hinihingi natin sa ibang mga ahensya. Hindi po ubra yung kalagitnaan ng taon pa lang magsisimula ang procurement. Nais po sana nating i-relate sa naging performance din ng Vice President nung siya ay kalihim ng DepEd. Ganito rin po ang problema. Napakabagal na procurement. Kaya po, noong 2023, yung tanging taon na buo ang panunungkulan niya bilang DepEd Secretary, meron po siyang budget, ang DepEd, para magtayo ng 6,379 classrooms. Ang napatayo lang po ng DepEd ay 192. No? So kaya Tangina. 6,000 ang dapat maipatayong classroom. Ang napatayo lang daw ni Sara Duterte, 192. Putang ina yan ang plot. Anak ang putang ina yan. Kakilakilabot ng mga boss. Hindi po bago kung hindi tila isang padron yung napakababang utilization rate. No? And finally, gusto rin po sana nating maliwanagan sa ilang mga partikularidad
ng budget na hinihingi for 2026. Particular, bakit po may kapansing-pansing paglaki ng hinihingi para sa supplies and materials, 43% increase po rito. At para sa professional services, 405% increase. Professional services para sa mga consultant. No, hindi po natin alam kung para saan yan. Gusto sana nating malaman sa kanya. Rent and lease expenses. Again, that's a 75% increase na hinihingi. Grabe. At iba pa ang mga maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito kung hindi lihiting mong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, again, kinukondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa Kapal na mukha talaga, putang ina. Grabe, no? institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. No? Kaya at the proper time, Mr. Speaker, ako po, I will move to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang hinihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangsweldo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. No, habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isaalang-alang din po natin na ang mga kawani ng Office of the Vice President ay damay lang po. No? Naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan, ngunit sa kasamaang palad ay iba ang asal ng kanilang head of office. So, I will move that the budget be reduced nearly to the PS of 198.8 million pesos at the proper time, since the head of office herself has not deemed it necessary to defend the budget proposal of her office. So, yun lang po, Mr. Speaker at ginoong sponsor, maraming salamat. Grabe na mga friend. Tangina. Sara lang ang malakas. Sara lang ang makapal. Magkulab na tayo. Basta yun lang sa atin mga friend, mga kawaryos. Pag nakatakbo yan, at walang nangyari sa mga katakot-takot na kahayupang ginawa niyan, yung nakatakbo ang presidente yan, patay. Mother pati daughter. O Joselito Mabait, shout out. Neneng Enquinto, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Neneng Engito. No house arrest forever kay Digong at sa mga kasamahan ni Digong parang buwang na ang mga Duterte senador. In your dreams. Anong parang? Buwang na talaga mga hype na yan. Kalat ni Violet, sa lahat ng beautiful people dyan, mag-ingat kayo dyan sa Bagyo. Butik, kalat ni, hindi naman niya kayang gibain yung bahay na itayo natin. Ha? Kawawa yung mga, ewan ko ba, yung mga nasa baryo. Brother Ludovico, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Mga sinatong ni Durian Dutae, PI kayo, mga mamamayang Pilipino ang nagpapasahod sa inyo. Mga tinamaan kayo ng lintik, bakit hindi pa kayo natabunan ng lindol? Mga ungas, lecheng yawa, nakakasukan na kayo, sobra. Grabe talaga. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Kalati ulit. Good evening, Kasani. Bakbakan mo sila, Kasani. God bless your family. God bless, Kalati, ha. Free soup, shout out. No house arrest to Dutae. Mag-trial na sana. Tatakas na yan. Yun nga, ha.
Eddie Luna. Oh. Hi, hello, magandang gabi, Karox. Wala kasing maisip sila. Lahat ng kadramahan gagawin. Vice President, maraming namatay. Sa Cebu, wala siyang ginawa. Puro dutae na lang. Puro dutae na lang. Huwag na silang maghangad na mag-house arrest dun. At yung mga aagnas, kung tutuusin, masarap pa ang buhay niya doon. O, yun nga. Kahit sabing nakakulong, mag-antay na lang siya ng hatol. Yun, God bless, Karos. Hindi, alam mo, Eddie, bibigyan mo na si Digong doon ng kanyang favorite na mga DC, mga kagaya ng mga favorite ni Digong na pag niregla na pinasakyan niya na. Yung mga kailangan ni Duterte. Maril Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Hindi man lang inaral ano ba ang status natin sa ICC para gumawa sila ng resolusyon to the point na araw ng nangungulila mga taga Cebu pero inuna pa nila ang ganyang pag-usapan, insulto pati sa mga biktima ng Digong. Ay, nasaan na ba ang common sense ng mga senador na ito? Saka kapangit ng imahe ito sa buong mundo. Tagal ng pangit. Sumagot si Neneng, Neneng ulit o, Neneng Ikito. Sense of money lang ang meron kay Robin. Sense of bubuhan. Sense of kabubuhan, katangahan. Malat. Tayo naman. Klase mga senador. Kaputang naman. Eddie Luna ulit o. Maraming mga senador ng Pilipinas, malasado ang utak. Akala mo magaling, mga bugok din naman ang mga desisyon. Laging talo ang taong bayan. Nakakasawa na yung mga Duterte. Ang ama, ubod ng sama. Mga anak, puro may sayad sa utak. Walang iniisip kundi limasin ang pera ng mga kawawang Pilipino. Tangin ang mga yan. Mga salot. Ulog. David Ali Mendoza, shout out. Pati mga botante po ay malasado din ang utak dahil ganyan mga senador ang binoboto. Sang-ayon ako sa iyo dyan, pre. Eddie Luna ulit. Dapat yung mga hayop na yan, hindi na pinag-uusapan. Sayang ang oras sa panahon. Ang mga hayop na yan. Nga eh. Eddie Luna ulit oh. Saka na lang uwi si Duterte pag cremate na, Karox. Kailan ba ang death anniversary ni Rodrigo Duterte? Malapit na Karox. Alam mo, Eddie Luna, gagawin lahat itong mga demonyo na to dahil magpapasko gusto nila. Yung Pasko si Digong sa Davao. Baliw nga, no? David Ali Mendoza, malapit na po. Bigyan na lang natin ng 6 months at bibigay na din ang mga bulati niyan. Wala. Samanda mo, matagal mamatay. Eddie Luna ulit, oh. Wala na, Karox. Wala nang kwenta ang batas dyan sa Pinas. Pera-pera yan. At bata-bata, magaling lang silang magparusa sa mahirap at mababa ang pinag-aralan. Ganyan ang batas sa Pinas. Pero pag may milyon at bilyon, paikot-ikot lang ang usapan kahit gaano kalaki ang kasalanan. Yun na eh. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Bali wala naman yung ginagawang resolusyon ng mga pro-Duterte senador na yan. Mga walang kwenta senador sila. At kahiya-hiya sa buong mundo dyan. Nagpapatunay na hawak pa din ng mga Duterte ang ating justisya. Totoo. Kaya tama lang na dun si Digong sa ICC. At di nila kayang hawakan ang liig ng mga tao dun. Buti nga at mas lalong madidiin dyan si Digong. Totoo, ha? Basta yan, mga ka-warriors. Pag yung halimaw na yan ay nag-grant ng interim release, gumana ang pera. Yun lang yun, wala nang iba. Kung si Kupalman naman, utang na, sayang sweldo mo sa'yo, utang na. Depensa mo, baliw yung mo. Kliyente mo, gago ka talaga. Pero sabi nga niya, Tony Conti, mga friend, ano inidepensa kasi ni Kupman? Wala. Sarili, inamin. Wala talagang depensa. Maski na anong isipin. Attorney Conte na yun, no, diba? Ay, hindi depensa. Aminado nga yung gago. At ito si Bato, tanga-tanga rin to eh. Dapat Bato, dapat magtanong ka na ba't hindi ka pa kinakasuhan dito sa Pilipinas. Oo, dahil malapit na malapit ka ng pulutin eh. Yun ang tanong dito mga boss.
Ha? Sa resolusyon nang nangyari, no? Ilalaban kaya ng mga senador si Bato at si Bongo kung sakaling pupulutin sila ng mga kapulisan dito sa atin ng through Interpol. Yan ang magandang aabangan. Kaabang-abang mo yan. Oo. Mga after mga 2026 yata, sabi ni Trillanes At sigurado nakasama si Bato. Oh. Di Luna ulit Yan si Bongo, isa pa yung Judas na yan, kasabwat ng demonyo. 3 lang ang tunay na senador para kakampi ng mga naaping Pilipino. Senador Rizal Tiberos, Pamakino at Senador Francis Pangilinan. Sana hindi sila magbago at madagdagan pa ang tulad nila. Mabuhay ka, Rox. Kaya yung inaasahan na kung sakali matutuloy yung butangin ng trial nito si Sara sa Pebrero, kung tutuloy yun, yan na mismo mangyayari. Acquitted. Pero yun nga, papaliwanag nila bakit acquitted. Yun lang maganda doon. Pero yun nga, ang taong bayan wala na silang pakialam Basta pagdating ng eleksyon, eto na, pera na boy. Boto na natin itong mga demonyo. Yun lang yun. Elizabeth Iscario. Kaya itong mga senador ni Duterte, sila mismo ang nagdiin dyan sa kanilang among demonyo. Kasi nga, mga demonyo din sila. Gusto nilang mawala ang ingay dyan sa flood control. Na-involve ang mga senador na bumoto dyan para mabigyan ng house arrest kung si Digong. Pero wala yan talab dyan sa ICC at di naman bayaran ang mga taga-ICC. Sana nga. Tao lang yan. Elizabeth Iscari. Di Luna ulit. Karox, kita sa buong mundo ang kabulukan ng gobyerno sa Pilipinas. Mula barangay hanggang presidente, lalo ng bulok ang 15 senador. Wala mga yan. Mayabang lang magsalita pero bulok ang mga utak. Totoo yan. David Allen Mendoza ulit. Kundi lang po kabulukan, isama na din po ang kabubuhan ng kawalangyaan ng gobyerno ng Pilipinas. Jokiano, shout out. Karox, ingat kayo, Bagyo. Baliw yung Paulo Baliw talaga yan. Jokiano. Kaya dapat talaga matigok na mga dutahe para matahimik ang bayan. Diba? Jokiano ito. Bongo, ikaw ang pumalit kay Digong nyo. Kung maaawa ka, sama muna si Bato, Babalina, Boy Sile, Marco Beta, lahat kayo para masaya. Diba? Jokiano nito. Kaya nga Senate Comedy Bar of the Philippines, tama ka dyan, Jokiano. Sumagot si David ulit Hindi lang po comedy bar, isang malaking circus din. Ang daming mga punk clowns doon. Kung gusto po nating matawa ng todo, ay manood po tayo ng privilege speech po ng mga senador natin. Ay ninyo, mga senador ninyo pala. Davide Estacio Jr., shout out. Moro-moro, Senado. Sana mabuwag na sila. Dapat talaga buwagin na to Putang ina mga to, sayang sweldo to, lalaki. His Excellency. Dapat buwagin na yan. Yung sweldo ng mga hayop na yan, ibigay na lang sa mga naghihirap. Tanginang mga yan. Imelda Go, shout out. Once a murderer is always a murderer. Totoo yan. Rolando Edralin, shout out. Reaction ko sa level 5 senador, senseless, useless, walang epekto. Kaya parang mga gago din yung nagpasa ng resolusyon na yan. Totoo lang yun. Talaga mga gunggong. David Allen Mendoza ulit Good evening po, Karox. Keep safe po tayo. Lahat dyan sa Isabela. Okay na, friend. Mukhang tahimik na yun. Ewan ko ngayong gabi kung may sundot pa. Pero wala na siguro. Pero kanina nag-brown out, friend. Ang tagal din, David Allen Mendoza ulit. Karox, ang dapat po ay nag-abstain na lang si Lacson kung ayaw niyang bumoto ng no. Pero sabi nga po ng mga iba, kaya daw bumoto ng yes si Lacson at abstain naman si Soto para di magdagdagan ang away nila sa mga DDS senador. Dahil alam naman nila na ibabasura lang yan ng ICC. Pwede rin. Pero hindi na. Dapat abstain si Lacson. Dapat nga no sila abstain be good as yes din yan. Josel, shout out. Kung i-house arrest si Digong nyo, lahat ng pamilya ng mga pinatay niya
ay bayaran nila muna, kawawang Pilipinas. Totoo yan, Josel. 3JC Hope, shout out Loisel pala, Joycel Onyo yun. Nako, malabo mangyari yan. Mga Duterte, maglalabas ng datong para bayaran ang mga kamag-anak ng mga biktima. Ano sila, ilo? Baka nga kamo si Paing pa ni Gongdi, mga pamilya nila. Mga demonyo mga atin. Lorante de Raya, shout out. Dapat hindi na pinag-aksayahan ng panahon. Ang kriminal na yan ay parusa ng panahon sa kriminal. Magandang gabi po, Karox. Magbayad sila lahat sa dami ng ninakaw ng mga Duterte. Pwedeng bilin lahat. Mga halimaw, lumayas kayong lahat. Hindi ko mabasa yung pangalan mo, pre. Lorante ulit, BBM, galing-galingan mo naman. Palibhasa, mandaraya ka. Karma yan sa'yo. Madaya ka kasi. Patay tayo dyan, Lorante. Rodelia Alpilor, shout out. Grabe po, Sir Rox. Kakasad. Ingat po. Ted ulit, Bugok. Gonggong, tanga, estupido, estupida. Ang ginawa ng 15 bobong senador na to, gustong paginhawahin si Digongyo, pero ang pinagpapatay ni Digongyo ay di man lang nababanggit sa Senado, maliban kay Senador Trillanes na nagtanggol sa kanila. Kung may utak ang mga ito, hindi mga Duterte ang pinagsisilbihan, kundi ang taong bayan. Sayang ka, Lacson. Sumama ka pa sa mga walang utak. Naniniwala ako meron ka. Gamitin mo lang yan sa kabuktutan. Gamitin mo lang yan sa kabutihan. Di ba? So, at si Lacson, sa totoo, wala akong bilib yan. Friend Service sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Annalisa Apolinar, shout out. Sabi ni Tia Delio. Sir Rox, kasulaso-lasok ang mga pesting yawa. Talagang di pwedeng wala ka pong nakareding lusatan palagi sa tabi mo. Lalo na po itong si Kalderong Tetano. Sus, mahabagin langit po talaga, Sir Rox. Mabuti na lang po at ako menopause na, Sir Rox. Sa sobrang gigil ko po sa galit, sa kuyukot na to, baka ito pa ang mapaglihan ko. Naku po naman talaga, Sir Rox. Tas, sinundan pa po nito si Unggoy. Lalo na pong nagka-leche-leche ang mga timawa. Naku, manuhan kayong mga pinutukan kayo ng lintik ng mga buwisit kayo, magsiayos kayo, ha? Pwede ba? Anong magsiayos? Di natalo sila sa senador, kaya kailangan magulo sila, putang ina mga yan. Hindi kasama sa trabaho ninyo ang magdrama at maging dakilang tanga dyan sa anong katangahan batas yung ipinasa ninyo, mga bugo kayo? Anong naging pakinabang ng taong bayan dyan sa humanitarian cheche borechin news ipinasa nyo? Nakoy talagang nakakapulo kayo ng talaga ng dugo. Mga bisit kayo, no? Ay, nako, Sir Rox, mabuti na lang po at ako nasa malayong bundok ng tralala. Yun nga. Baka kung hindi po siguro, Sir Rox, baka andyan po ako palagi sa kalsada. Kasama nung mga nagpepenitensya sa pagbati ko sa mga pinutukan ng lintik ng mga yawa. Lalo na po dun sa department ng aming poging-poging si Blackjack. Sir Rox, grabe pong ganap at puro nagbabaga sa init ang batuhan ng akusasyon. Tayo po sa puro proseso at puro po sa hearing lang may makikita o talagang makapalis laway lang po talaga ang maganap? Inip na po kaming mga makakitang nakakulong Dapat nyo pong unahin si Madam Puday, Sayad po si Tlustay. At nang mabawas-bawasan na po ang konti ang naglipa ng bakulaw at pakalat-kalat po sa daan kalimutan mo na muna yung pagiging ombudsman, Sir Pogi. Di na po
Magkamayaw ngayon ang sandamakmak na issue at problema. Mga sabungero, nasaan na ba sila? Biglang natabunan. Mas bilyon ng pera, mas naging favorite pamilya Dismaya. Lahat ba ng kaso, puro na lang umpisa? Puro si Gaskugo, puro ni Gaskugon, nakakaso ka na. Tia Deli, kababayan mo yan. Ha? Pag nakikita ko yung mga mukha niyan, buti talaga. Ted, shout out. Sabi ng napanis na cheese, bakit siya lang iniimbestigahan sa pagtanggap ng campaign donation mula sa government contractor, samantalang hindi lamang siya ang gumagawa nito? Ang sabi daw ni Garcia, dahil umamin si cheese, ganun ba yun, Garcia? Pag walang aamin, hindi mo iimbestigahan? Ikaw naman, siyempre hindi Pag walang aamin, hindi mo. Magaling kang umilik na to, kumolekta. May eroplano, helicopter, ang mga mamahaling kotse ka. May helicopter at mga mamahaling kotse ka na rin, di ba? Mga garang bahay at milyones na alahas ni Mrs. Ano ba yan? Totoo ba yan, Ted? Simon George, shout out. Tama po kayo, Karox. Mga walang silbi, mga Duterte lang ang pinagsiservisyon nila. Totoo yan. Tonek, shout out Sir Rox, wala naman Visayas Senate resolution na yan. Hindi naman recognized ng ICC ang mga gagong senador na yan. Sino ba sila para pakinggan ng ICC? Hindi na makakalabas ang tatay digong nyo, mga gago. Sabi nga ninyo, garapon. Esperubi, shout out. Anong nangyari sa ating mga mambabatas? Hindi man lang nag-isip sa mga pinatay na tausan, dapat abolish sa Senado. Wala nang dangal sa bayan. Totoo, dapat i-abolish na talaga putang ng ano na yan. Ay, ako. David Allen Mendoza ulit. Dapat po yung mga mambubutas na ang itawag sa mga yan kasi wala silang alam gawin kundi hanapan ng butas ang mga batas natin. Totoo yan, David. Shirley J. Sir, shout out Tama ka, Karox. Gago nga yung mga senador ng mga yan. Buisit. Buisit talaga mga walang konsensya. Senator Lacson. Bumoto rin. Ano ba yan, Senator Lacson? Makidigong ka rin ba? Nabuko, no? Mary Lebron, good morning, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. Sumagot si 3J. Kudo sa'yo, Mary Lebron. Ako, skip ads ako. Pag napakahaba, makikita mo naman kung gaano kahaba yung ads if you click the time. Kadalasan nga, 2 parts pa yung ads, ay skip ako agad. Total, sa laptop ko, di ako nag-skip. Sir Rox, salamat sa Diyos. Kahit pa paano, nakatanggap ka ng datong na pang-vlog mo kahit 200. Si Tulpo, $100, pero sila naman, may mga staff na binabayaran ni Niolo naman, ang haba ng vlog. Kaya malaki rin ang kinikita nila. Oo. Tsaka matatapang sila, friend. Bukas siguro, baka maisingit ko yung vlog ko. Kasi sabi ko nga, biktima rin ako ng korupsyon Bukas pilitin kong maga. Pag walang ulan, no? Itong walang yung kapatid ng asawa kong putang inan to Nelson Nukop, shout out. Yes, si Ping Lacson, tapos meron nagpo-float ng idea na good presidential ito. Ganda pa naman sana ng show niya sa Blue Ribbon. Yun nga, biglang saya din, Amado Galang, shoutout. Hanga pa si Noli Di Castro kay Duterte sa kanyang ginawa sa panahon niya. Naging didilis na rin ng utak. Bugok si Bongo dahil nakinabang ng gusto sa tatay digong niya. Mad Dog. Noli Di Castro ba? Hanga rin ba ito si Noli Di Castro kay Duterte? Sira rin ulo niyan. Eduardo Makasangkay, shout out. Putang mga senador 15 gustong house arrest. Si Duterte, mga bobo, gago. Whiskey, shout out. Mga angat dam ang mga sinatong. Hindi nag-iisa si Judas sa kabubuhan. June 360,
Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Hello, Manong Roque, long time no talk. Very inspiring po talaga Senado ngayon. Pag napapanood ko sila, naiisip ko sana ako na lang ang nasa Senado. At least ako gagamitin ko ang utak at puso ko para magsilbi sa ating kababayan. Di tulad ng ibang nasa Senado, mga ewan, may pera naman sila, pero ayaw bumili ng katalinuhan o kahit karunungan man lang. Kung ganyan din lang ang mga senador natin, may iisip mo talaga na sana ako na lang. Totoo yan, friend yun. Sumagot si 3J Shop. Sige, iboboto kita. Saka si Xerox for Senator. Tiyak namang mas may brain kayo kaysa dito sa mga senatong na ito. Buti na lang at may tatlo pang matino ang Senado. Pero napapaligiran sila ng mga crocodile. Totoo. Lisa Cruz, shout out. Mawalang galang na sa mga tatalinong senador. Lusaw ang utak ng mga yan. Dapat patalsikin na talaga mga hayop. Ang demonyo eh. Ted ulit oh. Meron daw na kumakalat na balita, mga DDS, senador, ay kumikilos para palitan si Senator Tito Soto pagka-Senate President. Parang ganun nga. Ang layunin daw ay para ipatigil investigasyon sa Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee at ipalit si Marco Beta. Mga hayop talaga mga ito. Gagawa ng katarantaduhan, ayaw maimbestigahan. BBM, kumilos ka na. Gusto mo bang mangibabaw ang mga demonyo, senador na DDS? Baka yan ang mga taong magbabagsak sa'yo. Baka isang umaga, magising ka na lang na napapaligiran ka na ng rehas na bakal at si Sara ang presidente mo. Kumilos ka na. Ipakulong mo na ang mga senador na magnanakaw. Ang gusto kang ibagsak. Hoy, share nyo to. Baka makarating sa kay BBM ha. 3J Show sa Rox. Kumusta na kayo dyan after bagyo? Ayos lang ba ang lahat? Ito, okay lang. Naway na sa buti kayong kalagayan. Salamat sa concern, my friend. Pero kanina, malakas, oh. 3J Show ulit, oh. Alam mo, Sir Rox, yung Resolution 144 ng Senado, wala naman niyang magagawa, uunlad ni Gongdi. Kahit pagpasa pa lang nila ng 1,000 resolusyon, olat yan. Sa pagkakaalam ko sa Rox, pag interim release, sa bahay ng accused, siya mag-stay, di ba? Kung ganon, para mo na sinabing, bring him home na. Alam ko rin na walang bayad ang interim release. Ibig sabihin, makakauwi si Gongdi sa bahay niya nang walang bail. That's what Copan's motion, di ba? Sir Rox, hindi naman tayo member ng ICC. Kaya kung sakaling mag-grant ang interim release ni Gongdi, saan siya titira? Sa ilalim ng lupa. Rejection pa nito. Saka Sir Rox, di ba binawi ni Copan ang motion for interim release? Di ba? So, dalawang motion ni Copan. Una, to grant Gongdi interim release. Pangalawa, yung binawi niyang motion na yan, both were not yet given a response from ICC, di ba? Wala. Isang oras na tayo, mga friend. Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, di naman bobo at tanga ang mga taga-ICC. Sila na pro-Duterte senador, ang ganyan ang takbo ng utak. Wow ha, house arrest. Hoy mga senador, si Duterte, huwag na kayong kumuha ng sweldo nyo sa gobyerno. Doon na kayo kay Duterte humingi. Total, di naman kayo para sa bayan, di ba? Kakahiya kayo, senador. Kakahiya. Almusal nila yung salitang nakakahiya. Kala mo, Elizabeth ka. Kakapal ang mukha niya. Hoy, mission accomplished, mga friend. Oo. Hanggang bukas po muli. Mga boss. Magandang gabi po. Ay, nako. Jan Dimango, my friend. Shout out, Wala na. Adorasyon di Maranan, friend Amy Bingson. Dolor Garcia. Magandang gabi po. Good night. Sana nagustuhan ninyo. Oo. Basta yun, paulit-ulit. Pag si Sara Duterte nakatakbo presidente, panalo. Tapos na ang bansang Pilipinas. Yun lang yung sabi ko. Sana mali ako. Pero sa takbo ng nangyayari, ito, number 1, Bongo.
Tang-inang yun. Alam naman na hindi naman para sa bayan niya, kundi para kay Digong. Hindi kayo mga gago.